hindi mo talaga masasabi kung hanggang kailan Binigyan nila ako ng verbal warning. Kasi kahit anong ingat mo, ang aksidente, hindi mo masasabi kung kailan siya darating. So yun guys, magandang umaga. Ngayon nakabili na tayo ng battery. Nakabili kami ng Melabs kapon ng battery. Mas mura siya kaya kumpara sa iba kasi sa Sketch-1 battery ito eh. 1, 2, 3, Janet! Pick up. Ito nga pala yung battery na nakuha ko. Ang size ng battery ko is AGM 800cc. Yung meaning pala ng CCA yung parang cold start. Bali mas malakas siya mag-start pag malamig. Kalimutan ko yung meaning yung total eh yan. Bali yung old na battery ko, mamahalin yung battery na yun. Binayaran ng $20, 15 lang. Pwede na. Then may 3 years siyang warranty. Baka mamaya hindi numandar yung sasakyan eh no. Check ko pala yung oil ng sasakyan mamahal. No? Moment of truth. Sana mandar. Sana okay pa. Basta huwag lang papahuli. Huwag lang papahuli. Pwede siyang gamitin. Okay. Blower ko lang muna siguro to. Kasi grabe oh. Sobrang dumi. Blower ko lang siguro. Blower ko ba? Hindi ito. Pwede ito eh. Lamig na. Dahil bumili na ako ng... Hindi pa sana ako bibili ng battery. Kaso sobrang lamig na ng weather ngayon. Lakas ng hangin. Yung pa ako nga, oh, namumulo. Nangingitim na. Dito. Kaya nga. Buti na nga lang nalobat ang sasakyan ko bago mag-winter kasi sa winter ang hirap magpalit pag sobrang lamig na. Ito na yung ating mga tools. Ito nga pala yung stopper ng battery. So ayun guys, susubukan na ni Melabs na i-start yung sasakyan. First start, sana umandar. Pag wala, wait lang, titignan ko lang yung oil. Start mo mahal. Yan natin, kung gagana, pindutin mo na isa. Wala, gumana. Let's go. Battery nga lang. Wala pa. Papalitan. Ayun mga na. I-idle lang muna yun ng mga ilang minuto. Automatic naman yung mamamatay eh. I-vacuum ko na rin dahil lang alikabok ng sasakyan para pwede nang gamitin. Pero hindi pa nakarehistro. Subukan yung Melabs dahil hihiramin niya to tuwing winter time. Dahil lalo na pag malayo yung kanyang work, kaya pa ma-drive to. Ito lang, dati ginagamit niya to nung nasa Pilipinas din si Mami. Kaso nahihirapan siya sa parking lot eh. Ang layo, lalo na pag malamig kailangan malayo kasi sobrang laki na ito. Pag nahuli, yari. Ano naman, mama, masuspend na ako. Hindi, towing to mahal. Wala, hindi. Oo, ito towing to. Diyan lang naman tayo. Magpapakarwash kami dahil si Melabs may car wash pang natitira kaya ito ang gagamitin na muna namin. Okay, mag-drive. Laki na, nanibago din ako ng lawak. Ang lawak kayo. Yan, nandito kami ngayon sa car wash ng Shell. Mahal din tong ano, nasa $15 din to. Tama? Left mo na counter. Sige, diretso. Hindi yan. Ayan. Sa car wash yan din after isang taon. Parang masisira yung ano no, pintura eh. Thank you, mahal. Love you. Dito tayo ngayon sa may yard. Nagpe-pre trip tayo. Start na muna natin. Yan. Wala tayong diesel eh. Karamihan dito, nakakainis dito sa ibang driver eh. Gamit ng gamit ako taga-diesel. Sila hindi di-dieselan eh. Yan, okay mo. Pero all goods lang. Dahil ang lakas sa points ko, siguro meron akong $50 na points. All goods, $50. Malaki na rin yun. Check natin yung brake kung naka-align ba. Gulong kung naka-align. Yan, yung load natin nandun, nakapark dun sa docking area. Kukunin natin yung load natin. Hindi lang ako makapagbalikan na one way dahil nga kalahatin na lang yung diesel neto. Mas maganda sana kung puno, balikan, sabay ako mag-diesel. Pero okay na yan, points. Yung points na yon magagamit yon pagbili ng kahit na ano meron akong bibilin.
Your leg's good? Yeah, thank you. Iisa kami ng truck nang ginagamit, kaya inantay ko siya matapos yung post trip na kasi per hour siya, bayad siya. Kaya kailangan yung tapusin yung post trip para kompleto yung bayad sa kanya. Ganyan yung ilag, naka-cellphone lang kami, may kanya-kanya kami cellphone, inuuwi namin ngayon. Iti-take ko na sa kanya yung truck. Wala, hindi pa niya ina-out ah. Wala ka, ipo-force out kita. Yan na, pinorse out na kita. 53694. Dahil empty tayo, ngayon malalaman ko kung ready na ba yung trailer. Kasi pag hindi pa, pwede pa ako mag-diesel. Papasok muna ako doon sa loob. Ito nga pala yung iti-take natin na trailer. Load. Ito yung yard namin. Laki oh. Balis na tayo ngayon. Bali, dinouble check yung ano. Hindi na ako nakapag-diesel. Dinouble check lang yung trailer kaya ginabi na tayo. Bali, gusto ko sana i-share sa inyo yung nangyaring crazy na itong mga nakaraan. Kasi may nadisgrasya dito sa company namin. Dalawa kami dito sa company namin, sa Rosino mismo, na LCB, na panggabi. Tapos merong isa, panggabi din, pero ibang company. Contractor siya. Ngayon, nadisgrasya siya. 10 minutes lang yung layo niya sa amin. Umistop ako, na-overtake niya ako. 10 minutes lang yung layo niya bago nangyari yung aksidente, nasa likod ako. Tapos, kitang-kita sa camera, nung na-aksidente, kitang-kita sa camera, dinouble check, na nag-slowdown ako, pero hindi enough yung slowdown ko, parang 80. Siyempre, hindi mo nasa curve eh. Hindi mo masasabi kung aksidente ba eh. Kaso biglang ang nangyari. Pero 80 lang kasi nag-slowdown lang. Kita ko yung co-op na kahinto eh. Tapos ang layo ng pinag-istapan ko dun sa aksidente, parang mga nasa 300 meters. Tapos ang ginawa nila, binigyan nila ako ng verbal warning. Verbal warning muna. Then after daw nun, kapag naulit yon, written warning na. Or yun nga, hanggang abot na ng suspend or ng kung... Wait lang, liliko muna tayo sa stoplight. Parang tatama sa poste ah. Yun, nung aksidente na yun, nandun ako sa likod, kitang-kita kasi curve eh. Kahit sino eh, kahit yung ibang driver, yung mga nasa likod ko, hindi nila napansin, kala nila, co-op siya na nag-stop sa gilid. Kasi gabi-gabi, halos magkakasabay kami sa gabi. Parang umistop lang yung co-op, nag-ihe. Kasi yung co-op yung naka-witness eh. Nasa likod yung co-op eh, bago nung aksidente. Pangatlo akong truck eh. Bali, yung kasamahan ko, yung co-op, tapos ako. Tapos dumarating ako, 101 lang naman yung takbo ko, kita sa speed. Tapos nung medyo nakikita ko, malapit na ako sa co-op na yung co-op hindi nakapark sa shoulder talaga. Yung co-op nga, nabigla din eh, na-aksidente pala yun kasi ang dilim eh. Tapos, parang dahan-dahan ako, nag-80 km per hour ako, 80, tapos nakita ko maraming kalat, dire-diretso na ako nag-stop. Parang 300 meters ang layo ko dun sa aksidente, umistop na ako. OA lang talaga eh, pag safety talaga babae, OA talaga ng reaction. Kitang-kita naman dun eh. Kahit nga yung namin dito, yung manager namin dito, sabi niya sa akin, wala akong nakikitang mali, pero hindi niya alam kung ano sasabihin sa akin ng safety ng Edmonton. Edmonton yung nagano sa amin eh. Nagsabi sa akin eh. Ngayon, hindi niya alam kung ano sasabihin. Pero dahil nga yun ang sabi ng safety, papayuhan lang din ako. Parang pagsasabihan na lang ako, nasundin na lang yung safety, ganito, ganyan. Siyempre, alam yung babae, hindi naman talaga nagdadrive ng truck eh. Minsan, sila eh, yung karamihan ng babae, minsan, alam mo yun, yung overacting lang sa mga nangyayari sa kalsada, kahit hindi naman delikado, kahit hindi naman talaga na damay, nadadamay na lang.
Ganon. Kaya sabi ko, okay, sige. Ganito na lang. Ewan ko kung Meksikano ba siya or Pilipino. Kala ko nga noong una, kinausap ako, kala ko meron akong mali sa ginagawa ko ngayon. Buti na nga lang, about lang doon. Kaya sabi ko, okay, sige, next time, hindi ko na ulitin. Ganto, mag-slow down ako. Hindi na ako mabibilis. Kahit wala aksidente, mag-slow down ako. Siyempre, freeway to eh. Nasa highway 1 kami. 2 lanes to. Ang takbuhan dito, 110. Tapos, hindi mo naman sabi ko may aksidente na gigilid lang naman dyan eh. Tsaka, kitang-kita daw, ang linaw-linaw, bakit hindi ko daw nakita yung aksidente? Alam mo, gusto kong sagutin eh. Pero, hinayaan ko na lang. Basta kasi, nung nag-usap kami ni Daddy, sabi niya, kung ano sabihin mo na lang na, huwag ka na mga twiran, okay, hindi na ulitin. Yun yung sabi sa akin ni Daddy, payo niya sa akin. Bago mangyari, sabi ko, Daddy, kakausapin ako ng safety namin. Hindi ko alam kung may nagawa akong mali or about dun sa aksidente. Ngayon, sabi mo, kung may mali ka, sabi mo na ganto na lang, na hindi mo na ulitin, ganyan, hindi mo na gagawin. Parang, kung mali ko Pero yun nga, ang sabi sa akin, hindi ba nakita yung co-op na naka-stop dyan? Gusto ko sabihin, yung camera, 4K. Yung mata ko, 20/20 lang yung vision nito. Siyempre, magkaiba yung linaw ng camera sa linaw ng mata, hindi naman same yan eh. Mas malinaw yung camera, kitang-kita. Siyempre, ang layo nun, Kita, sabi niya, hindi mo nakita itong accident, yung trailer na to, yung co-op na to na naka-stop. Sabi ko, it's not visible. The other trailer, the B-train, no lights, and itong isa, di ko alam na aksidente. Kala ko, nag-stop lang siya to pee because he used to, park on the side of the road. I used to run with that guy. Sabi kong ganun. Ang ulit lang, pero sabi hindi daw, mali daw, hindi daw professional yung ginawa ko. Sabi ko, parang di professional, nag-slow down ako 80. Tapos nag-stop ako 300 meters ang layo. Ngayon, nabigyan ako ng verbal. Walang nagawa. Sumunod lang din yung mga boss dito dun sa safe side. Kasi safety yun Babae. Kaya wala talaga. Ngayon, dahil magbabakasyon yung kasabayan ko, kalimutan ko yung pangalan, magbabakasyon daw siya ng 6 months. Sabi ko, sarap na. Dami mong pera. Indiano siya, ganon. Pupunta siya ngayon sa bansa niya, 6 months siya magbabakasyon. Ngayon, iti-take over ng bagong hire. May bagong hire Siguro sa Thursday magsisimula, iti-take over niya yung spot nung Indiano na magbabakasyon. Ang bilis lang, nag-hire agad sila. Halos wala nang unload nag-hire pa Siguro para sa winter, kung sakaling madelay ako, isa, at least may darating pa rin na load. Kasi 3 kailangan Yung isa contractor, tapos 2 kami dito sa Rosino. Ngayon, katulad nun, pag na-disgrasya, may kapalitan agad. So, isa sa ma-disgrasya. Tulad nun, yung isa na-disgrasya na. Talagang grabe. Hindi ko na binidyohan yung truck, pero grabe, bumangga pala talaga dun sa harap. Tapyas yung ito yung gulong ng sa harap, sa right side. Nabangga, tapyas yung bumper Wala na yung bumper, parang nahiwang ganun Sabay tumama sa gulong dito. Sa gulong babae kasi hindi yung yung hopper, hindi siya square Bali may space siya, bali hindi tinamaan yung sa side mirror, ang tinamaan yung gulong sa bumper ng trailer. Yan, pababa. Tapos yung trailer. Napapakita sa inyo yung video, guys. Mukhang trailer ng Rosino to Hindi mo talaga masasabi kung safe ka kahit doble-doble pa yung pag-iingat mo. Katulad nitong kasamahan ko. Buti na nga lang, safe siya at walang nangyari. Kahit pa paano, okay siya. And yun nga, sa isang iglap lang pwedeng mawala lahat ng sayo. Isa talaga sa pinakalaban ng mga driver ng to. Kaya sa mga nag-drive dyan, doble ingat para maiwasan natin yung mga bagay na ganito. Dahil hindi talaga siya biro. Sobrang nakakatakot siya. Nung gabi na to, sobrang nanginginig ako. Kasi buti na lang hindi nangyari sa akin to. Kasi antok na antok din ako nung gabi to. Inovertikan lang niya ako. Pero hindi lang naman din okay na nangyari sa kanya to. Kaya sa mga driver dyan, ingat lang para hindi na maulit yung mga bagay na ganito. Shit, bumangga nga. Makikita nyo dito kung gaano ka-worse yung mga nangyari. Papakita ko sa inyo yung trailer, yung itsura ng trailer at yung itsura ng truck. Buti na nga lang, daplis lang, gilid lang yung tumama, hindi buong truck yung bumangga sa kanya. Kasi kung buong truck ang bumangga sa kanya, panigurado baka pinaglalamayan na siya. Buti na nga lang hindi at okay ang bawat isa. Dito nyo makikita kung gaano kagrabe yung nangyari sa kanya. Talagang tapyas yung buong
gilid ng trailer niya. At buti na nga lang hindi sumabog yung dangerous goods na gamit niya dahil nasa left side nakalagay. At ito yung truck, tingnan nyo, tumama yung gulong papunta doon hanggang doon sa axle doon, ayan sa drive. Grabe oh, wasak talaga. Buti na nga lang nakaiwas pa siya. Paano kung hindi, na lang ang kalagayan niya ngayon, di ba? Tayo ngayon sa Medicine Hat Yard namin dito sa Rosinu. Dahil 12, ang oras natin is 12:11. 12:30 darating yung kapalitan ko. Ay, yung trailer na tawag dito. Yung trailer na dadaling ko sa Regina. Pero ngayon, habang waiting tayo, ang gagawin ko ngayon ay mag-refill ako ng def. Dahil empty na yung def ko. Tamad mag-def yung yung kapalitan ko dun sa Regina, yung mga pang-umaga yung mga city driver. Dito meron kaming galon na malaki. Ito, puno oh. Yan, meron to sa Regina, meron to dito. Yan, 12:30, naabangan ko pa yung 12:11 na, inaantay ko lang yung trailer na dadali ko sa Regina. Galing Calgary, LCB din, mga panggabi. Mga 12:30 nandito na ako, tapos kukunin ko yung sa kanya, yung trailer, pabalik. Marami daw darating ngayon na 3 truck daw darating, kaya sakto, kailangan daw 12:30. Pag drop ng trailer, hook ko kagad, i-park ko dun sa labas para hindi magkabuhol-buhol dito. Oras na. At malayo pa. Baka maglagay na rin ako ng ng grasa doon sa aking fifth wheel. Hirap din mag-drive sa gabi dahil puyat. Maraming wild animal. Lalo na ngayon na parating na winter. Yun ang pinaka-inaalala ko sa lahat. Magdi-diesel pa ako sa Medicine Hat dahil wala na rin akong diesel. Malapit na rin mag-empty, 1/4 na lang. Dahil dry na, hindi nagre-report yung kapalitan ko. Siya madalas gumagamit nito gagarasahan natin. Ito, kung naglagay nito yung plastic na to garasahan natin. Para smooth. Ay, nagrasahan pa yung gloves ko. Para smooth yan. Okay, pwede na yan. Hindi na ako makakapag-car wash. Dito ako nagta-truck wash kapag magamo-gamo. Pero hindi na kasi baka dumating na bigla marami daw truck na darating kaya kailangan mabilisan lang. Ang darating na truck, 3 LCB, yung 2 yung hila. Ako isa lang kaya kukunin yung isa kasi magpa-park sila doon. Doon sila magpa-park sa gilid na yun kaya kailangan pag para may makaikot sila, hindi ako haharang sa kanila. Yung mga kapalitan namin galing Calgary, marami sila, parang apat na LCB driver ang galing Calgary. Kami dito, 2 lang kami ngayon. Dati 3 kami, ngayon 2 na lang. Yung isa, yun yung contractor, doon sila nagpapalitan sa Petropas. Ako dito, ako nagkukuha ng load. Dahil yung load ko papunta Medicine Hat, pinark ko na doon sa loob, bali yun nga, hindi ko na nabidyohan dahil sakto-sakto hindi ko na ready yung camera ko. Ayun yung trailer na pinark. Tapos yung nag-aayos sa mga load, naglo-load, nag-unload. Matanda na, siguro 20 years na. Tinanong ko siya, ilang years ka na dito? 20 years na mahigit Tagal mo na, it's time to retire na. Parang 68 na ata siya. Grabe, tagal no? Grabe, loyal niya. Easy lang siya, ganyan lang. Siya lang mag-isa. Siya, forklift operator siya sa nag-aayos ng load. Ang galing niya mag-back up, ang galing niya maglagay ng yung connector yung sa gitna ng 2 trailer.
Yan, siya nagre-ready siya. Magaling siyang nandito sa yard na to. Kasi meron dito yung kapag nakabakasyon siya na pumapalit sa kanya. Kapag pumalit sa kanya, alam mo nangyayari, napakatagal makatagal, pupuntahan mo pa doon sa loob, bibigay kukunin mo yung papel. Ito, hindi katulad nito, inabot niya na sa akin yung papel na yung trailer number ko, sinabi niya sa akin. Hindi katulad nung kapalitan niya pag nakabakasyon siya. Maglalakad ka pa doon sa loob, sasahanapin niya pa, parang hindi naka-ready, hanapin niya pa kung anong trailer number mo. Yun, tapos ikaw pa magbubukas ng pintuan ng trailer mo, magbababa ng airbag. Hindi ito katulad nito, nakaabang na siya dyan sa labas. Tatanggalin niya yung airbag mo, bubuksan yung pinto, yun, binuksan niya, tapos ipinark niya. Sabi niya, 12:30, nandito yung trailer mo. May time pa ako magpahinga, pero magahin na ako sa Regina. Kasi talaga minsan ang target ko, 5:30, nasa bahay na ako. Yun talaga ang target ko. Pero minsan di talaga may iwasan lalo na nung nakaraan, parang nakaalis ako ng Regina mga 7:30 na ng gabi. Tapos dito, dumating ako dito 1:30, nakaalis ako. Dumating ako dun sa Regina mga 6 na. Sinusulat ko dito yung waiting time, loading, yung trailer number para mabayaran. Bayad ako ng trailer, $10 sa trailer, papunta dito, $10 pabalik. Wala akong ginagawa, ganun lang, hook ko lang. Nandiyan na dumating na yung trailer na ating i-hook. Grabe sipag na matanda kung nakikita ba. Pero siya nagtatanggal ng trailer Yun yung driver na nagpaalis sa akin. Nakapark ako dun sa gilid. Yung gilid na yun, alam mo, meron yung ditch na yun Pinaalis pa ako hindi naman ako abutin sasampa niya, babanggayin niya yung poste doon, tapos babanggayin niya yung ilalaglag niya yung trailer niya sa ditch. Luwag-luwag pinaalis pa talaga ako, binusabisunahan ako Hindi niya kaya iliko yung trailer niya Diyan mali. So lang na mabilis. Hindi na ako naka-atras Biglang dumating yung driver Tataas ko yung paa. Nagdatayin yung mga truck 4 sila dumating Ako lang ang nag-iisang trailer Lahat sila puro tagda-2 trailer. Nakikita nyo ito, sa 2, 3, 4 sila. 5 sila dumating ngayong gabi sa 2, 3. 2 mover express, 2 Rosino. Alis na tayo guys. Hindi tayo may pagsiksikan na, baka hindi pa tayo makalabas Mag-hook. Ikakabit pa nila yung tagda-2 trailer nila Parang ang gagawin nila, naka-ready naman na yon. I-hook nila yung kanya-kanyang trailer nila, yung A trailer nila, para i-connect dun sa B trailer. Finally, nakauwi rin tayo ng safe. Thank Lord. Thank you Lord, safe nakauwi. Late na tayo nakauwi. 6:05 na. Dito na ako sa yard. Ipapark ko na lang tong trailer sa docking area. Grabe, antok na antok talaga ako. Buti kinaya.
Dalawang stop. Pero sa dalawang stop na yun, umiglip ako ng mga 5 minuto lang. Grabe, antok. Dito guys, mahasa talaga yung atrasan ko. Daking area.